Eto na po tayo, no? Sa balita po, kahapon nagsalita yung DOJ na walang arestong naganap, no? Sinabi po nila yan kahapon, hindi po totoo na may naaresto si Saldico. Hindi rin totoo na nakadetini. Okay. Ang problema po sa atin, in-announce po to ni Mr. President mismo. Ano ba yung sinabi ni Mr. President? Para lang po yung eksaktong sinabi niya para po maging fair tayo sa lahat. Kasi ginugulo nyo eh. Sinasabi nyo ngayon ni Auntie Claire na walang walang sinabi si BBM. Ano ba talaga yung sinabi ni BBM hinggil po dyan, no? Kasi mahirap po ngayon na binabago na ninyo, ilang araw pa lang yung nakakalipas. Asa na ba yung sinabi ni BBM? Dapat mahuli natin eh. What did BBM actually says? Okay, eto po mismo yung sinabi ni BBM. President BBM announced on April 16 that former Ako Bicol Party List Representative Saldico had been caught. Nahuli na si Saldico. The Department of Justice later clarified that arrest may not be technically correct term. Okay. So ito po yung sinabing nahuli na at saan po naroon si Saldico ayon po kay BBM. Nakahawak po ng check. Asa na ba kasi yung lintik na? Hindi ko makita yung kasunod eh. Pagkatapos niya sabihin yung nahuli na si Saldico, ano yung sinabi niyang kasunod, di ba? Parang nakadetain, hawak ng otoridad ng Czech Republic. Pero gusto ko kasi yung totoo, yung sinabi niya mismo. Teka lang ha. So dito na po tayo yung ngayon na. Ang sinasabi po kasi, 'di ba alam natin, sabi ni BBM, eto sigurado tayo sinabi niya to. Nahuli na si Saldico at siya po ay nasa hawak ng Czech authorities. Yan pa, 'di ba? Nambura ng post. Wala na yung post eh. Hindi ko na makita yung mga post na balita ni BBM. Talagang magkakasabwat magkakasabwat tong PCO tsaka tong tong Marcos admin. Okay. So eto po, pinabubulaanan na ngayon. Ang sabi natin, nung nagsalita po yung DOJ, sabi ng DOJ, hindi totoo na naaresto si Saldico. Ngayon, ang sinasabi naman ngayon ni Claire Castro, iginiit na walang sinabi si PBBM na naaresto si Saldico. Ang sabi lang umano ay nahuli. Alam po ninyo, wordings lang po yan eh. Kahit tignan nyo po yung meaning. Tama po, malawak yung meaning ng nahuli. 'Di ba? Nahuli ka. Pwedeng, nahuli kita. O, ito, tignan natin kung ano tong inaano niya, no? Wag na. Ano yung nakalagay dyan mismo? Ano yung sinabi dyan, JCC? Tinignan ko yung hindi ako makakapag-link kasi wala ako sa wala ako sa totoong panyanyari. Wala po ako dun sa correct, nahuli lang. 'Di ba? Maraming meaning yung nahuli, parang general siya. Pero naaresto kasi, ang ibig sabihin nila ngayon, legal term yan na dumaan sa mga otoridad. Okay. So yung nahuli, pwedeng huli ka, di ba? May ginagawa ka dyan, huli. Di ba?
Pwedeng nakita ka ng misis mo. Galing kayo ng motel. Huli! Totoo po yun, pero hindi po yan yung meaning nung sinabi ni BBM na nahuli si Saldico. Sinabi nahuli si Saldico dahil sa kakulangan sa mga dokumento, 'di ba? Kaya siya ay hawak ngayon ng otoridad. Ibig sabihin may legal po na paglabag sa batas. Ano po yung paglabag sa batas kung bakit nahuli? Oh. Maaring paikutin yan, ibig sabihin, isa sa inyo ng loloko. Ibig sabihin yung sinabi ng DOJ na hindi na aresto. Nangangahulugan po ba yun? Nahuli pero hindi na aresto? Niloloko nyo lang lalo yung mga tao eh. Sa meaning po niyan, ibig sabihin, generally, malaki yung meaning na nahuli. Pero yung dito po sa kaso ni Saldico, ang meaning po dyan ng nahuli at naaresto, pareho lang. Hindi naman siya nahuli siya dahil siya ay may kalaguyo. Nahuli siya dahil siya ay, hindi po eh. Nahuli siya dahil sa kakulangan ng dokumento. Kaya ang pinag-uusapan, kung siya ba i-extradite or ano yung mas madali raw? Yung ikaw ibabalik o extradite yung papadaanin sa korte. Samantalang yung isa, mas madali yung dahil wala kang papeles, pauuwiin ka. Ano na nga tawag doon? Ano na nga yung tawag doon sa pauuwiin ka lang, yung deport. Di ba yan yung pinag-uusapan natin? Kung ibang meaning ng nahuli sa arrested, hindi po ibig sabihin, hindi po natin pag-uusapan yung extradition at deportation. Oh. Huwag niyong binubola yung tao. Napaka-literal nyo naman. Ang literal naman nung wala raw sinabi si BBM na na-aresto. Ang sinabi niya lang daw nahuli. Ano po pagkakaiba? Broader yung term ng nahuli. Maraming meaning ng nahuli. At isa po sa meaning ng nahuli, na-aresto. This time, eto pong kay Saldico, ang kahulugan niyan, na-aresto siya doon ng Czech Republic, mga otoridad sa Czech Republic, dahil sa kakulangan niya ng papeles to travel. O, di ba? Kaya nga diyan pumasok yung akala ba namin meron siyang Portuguese passport. Bakit siya huli sa kakulangan ng papeles? Ang dami pong kasinungalingan eh. Panay kasinungalingan. Dito po sa gobyerno na to, normalidad lang po yung magsinungaling. Ang laki po ng problema natin, malaki na nga po yung problema natin, hindi na nga po nagtitiwala, may trust issue na nga. Lahat na nga po ng sinasabi, hindi po ako ang nag-notify, hindi po akong YouTube po yan. Sino po bang ayaw mag-notify sa inyo? YouTube po yan. Huwag po kayong Okay. Sabi, may Portuguese passport, tapos bigla nahuli dahil sa kakulangan ng papeles. Kaya ang labo po eh. Lahat ng otoridad, maski po yung ating ambassador, hindi po nagsasabi. Ngayon, ito po kasi ang hinala namin eh. Sinabi ni BBM, hindi pagkakamali po ba yan ng intelligence natin? Kung pagkakamali po yan ng intelligence natin, malaki talaga magiging problema ng Pilipinas. Yung simpleng na-aresto ba at nahuli, tapos ang gagawin na lang po, sasaluhin na lang ng mga pilosopong tao na katulad ni Anticler. Hindi nyo pwedeng saluhin yan na magkaiba yung nahuli at na-aresto.
Ang isang halimbawa ng nahuli ay naaresto. Tama po 'yun. Maraming meaning yung nahuli. Pero isa po sa meaning ng nahuli ay naaresto. Nahuli ka, naaresto ka. Sa kaso ni Saldico, naaresto siya. Sa meaning ni BBM. Ano po bang meaning ng nahuli na hawak ng otoridad ng Czech Republic? Ano po bang meaning ng nahuli na ang pinag-uusapan natin ay deportation or extradition? Ano pong meaning ng nahuli kung hindi siya naaresto, nahuli siya? Ano po yung meaning ng nahuli na hindi po pwedeng... Kaya yun yung nakakabwisit eh. Lahat po ng katwiran nito ni Auntie Claire, ng ating gobyerno, ng House of Representatives, applicable lang sa mga bobo. Huwag niyo pong binobobo yung mga Pilipino. Gutom na nga, binobobo niyo pa. Ang taas-taas na nga ng mga bilihin, binobobo niyo pa kami sa mga paliwanag niyo. Yan yung nakakainit ng ulo lalo eh. Ang hinihintay namin, paano ipapaliwanag ni Auntie Claire? Putya, hindi po pinaliwanag, sinabi lang, dininay lang, hindi nagsalita na naaresto. Hindi nga sinabing naaresto, nahuli ang sinabi. Panay na lang kayo, ano ibig nyo sabihin? O sige, nahuli. Ibig nyo sabihin, nahuli, hindi naaresto? Sige, patulan na natin. Hindi na aresto. Ibig nyo sabihin, nahuli si Saldico. Nasaan na si Saldico ngayon? Nahuli pala. Sabi nyo, hawak ng otoridad. Bakit hindi alam ng mga taga-Prague? Bakit hindi alam ng mga taga-Czech Republic na may nahuli silang Saldico? O wag na yung salitang arrested. Kasi tinitwist-twist nyo lang eh. Hindi na siya na-aresto, nahuli siya. Anong ginawa pagkatapos nahuli? Hindi nyo rin alam. Maghanap na naman kayo ng paliwanag. Sige, nahuli siya. Hindi siya na-aresto. So, nasan na ngayon si Saldico? Sino may hawak? Alam nyo ba, latest, sabi nila, posible daw na hindi na hawak ng Czech Republic. Puta, anong klaseng kalokohan yan? Pinaglalaban ninyo na nahuli pero hindi na-aresto. Tapos ngayon naman, sasabihin nyo naman, posible raw na hindi na hawak ng Czech Republic. Huli pero di kulong. PCO, tahimik na inedit ang news article sa kanilang website. Ini-edit nyo pala eh. Huli pero hindi kulong. Ito po, ang sabi po ng DOJ ngayon, no guarantee Saldico is still in Czech Republic, says DOJ Chief Bida. So, ang sinasabi ngayon ng DOJ, teka muna, baka wala na, no guarantee Saldico is still in Czech Republic. Wala raw garantiya na nasa Czech Republic pa si Saldico. Iba na naman, di ba? Bakit hindi nyo malaman kung nasa Czech Republic o hindi? Totoo bang nakulong siya? Wag na yung totoo bang nahuli siya? Wag na yung naaresto. Patulan na natin. Hindi sinabi na aresto, nahuli lang. Totoo ba siyang nahuli? Ngayon, ang sinasabi nyo, wala raw sa Czech Republic. Pinakawalan ba nung nahuli? Ano ang kwento? Nasa Mars ba yan? Bakit hirap na hirap tayo? Wala po ba tayong mga ambassador dyan? Tanggalin na po natin yung mga ambassador natin. Dito po, pinapakita lang dito kung gaano kasinungaling tong, alam nyo po, ang sinungaling, ano yung kasabihan natin? Ang sinungaling kapatid ng magnanakaw. Dito po sa kaso na to, ang mga sinungaling, mga magnanakaw.
Sanay na sanay magsinungaling. Walang alam nyo, iniisip namin, pinagtatawanan namin kahapon, ha? Paano lulusutan ni Antikler yan? Sabi ko. Di ba? Sa birada kahapon. Sige nga, ano ang isasagot dyan ni Antikler? Nagdeklara ang DOJ, hindi na aresto. Yung pala ang sasabihin, kaya pala hindi na aresto dahil nahuli lang daw, hindi raw siya na aresto. Ngayon, eto po, no guarantee, Saldico is still in Czech Republic. Sabi ng DOJ. So, wala na raw siya sa Czech Republic. Hindi na nila alam kung nasan na. Di ba? Simple pa lang po yan kung may nahuli ba o hindi. Wala pa po yung mga magnanakaw ba si Martin o hindi. Magnanakaw ba si BBM o hindi? Yan ba namang nahuli o hindi? Ano po ba yung... Kung nagkamali kayo, sabihin nyo na nagkamali. Fake news na kayo eh. Pumapalag pa kayo. Kawawa yung mga vlogger na balak nyong kinakasuhan ninyo. Kakasuhan nyo yung vlogger dahil sa fake news. Ipapaliwanag ko lang po ulit. No? Baka yung iba sa inyo hindi naman nanonood ng Birada Agila. Ang sabi ko po sa Birada Agila, ang pagkakaiba po ng mali yung pagpapahayag ni Pangulong Marcos at saka maling pagpapahayag ng mga vlogger, malaki po pagkakaiba. Si BBM po, binabudgetan natin ng bilyon-bilyon para magkaroon siya ng intelligence fund, confidential fund. Intelligence and confidential fund ni BBM, bilyon-bilyon. Kung yung simpleng, kasi aminin natin, hindi naman po nagpunta si BBM sa Czech Republic eh. Yan po ay intelligence na nakarating sa kanya. Binigay po sa kanya yan, sinabi, nahuli si Saldico, hawak ng Czech Republic. Agad-agad, binalita, kasi sabik sa, sa mga magagandang balita eh. Ano po pagkakaiba? Gumagastos tayo, pera ng taong bayan niyang intelligence eh. Tapos mali. Paano tayo nakakatiyak ngayon na yung mga sinasabi ninyo na panggigipit sa atin ng China dyan sa WPS ay totoo rin? Kasi inuudyokan yung magalit yung mga Pilipino sa mga inchik eh. Tandaan po ninyo, ang gera ngayon, panay mga missiles na. Udyok kayo ng udyok, magalit kayo sa inchik, magalit kayo sa inchik. Yung mga numero unong ng udyok na yan, may mga passport po sa ibang bansa. Anytime na magkagulo, tayo, iwan tayo, sila, goodbye Philippines na. Paano kami makakatiyak na tama yung mga impormasyong pinaparating nyo sa amin? Samantalang pag nagsalita yung China, ayaw namin ng gulo, ayaw namin. Oh, di ba? Nakakatakot. Si Saldico nga, hindi maamin eh. Anong pagkakaiba uli ng nahuli at na aresto? Wala. Pareho yun. Sa kaso ni Saldico, na aresto siya, nahuli siya, pareho. Sa ibang pagkakataon, iba po yung nahuli. Nahuli ka. May ginagawa kang kalokohan dyan. Bakit amoy Sonrox tong kwarto mo? May ginagawa ka dyan, Father Clavi. Nahuli. Eh, hindi naman yun yung depende sa gamit yung nahuli. Yung nahuli, pwedeng maraming meaning. Pero sa meaning nito, nahuli ay naaresto. Hindi naman po sinabing kulong eh. Hindi naman namin sinasabing nakulong siya. Ang sinasabi, hindi raw na-aresto. Oh. Hawak ng otoridad, hawak ng Czech Republic. Ngayon, ano na sinasabi?
Kaya nga, depende nga sa sitwasyon. Pero eto, walang depende. Sinabi nga, nahuli si Saldico hawak ng Czech Republic. Huwag nyo nang pangatwiranan. Yung kabubuhan, huwag nyo dalhin dito. Hindi po tayo nang bobobo dito. Binubobo na nga tayo, pinangangatwiranan nyo pa. Ibig nyo sabihin, may ibang meaning yung nahuli si Saldico? Ano yung nahuli? Nakita lang? Nakita kita ha? Nahuli yun? Naaresto po. Huwag nyo nang pangatwiranan yan. Okay. So, wala na si Saldico sa Czech Republic. O hindi na sila sigurado na narin pa siya sa Czech Republic. Ngayon, eto po masakit eh. Nababalitaan natin, sinasampahan ng kaso yung mga vlogger pag nape-fake news. Hindi nyo ba alam na walang intelligence yung mga vlogger? Hindi po lahat ng vlogger matatalino. Marami po sa mga vlogger, lalo na po mga Duterte vlogger, matatapang. Wala pong kaduda-duda. Pero hindi po lahat kasing tatalino ni Badong. O hindi po, wag nyo na po isipin na, yabang naman ito. Wag na isipin nyo na lahat. Wala na akong pakialam. Iba-iba po yung level ng aming katalinuhan. No? Ang point ko lang, yung vlogger, nakita niya yan sa social media. Nakita niya sa social media. Binalita niya. Paano nyo na siguro na hindi fake news yan o fake news? Hindi rin alam ng vlogger. Maaaring biktima rin siya. At dahil biktima siya, kakasuhan na siya ng gobyerno. Magalit si Kalbo eh. Bakit nyo kakasuhan yung vlogger? Wala namang intelligence pa dyan para malaman niya kung ano yung totoo at hindi. Samantalang yung presidente, mayroong intelligence fund na galing sa pondo ng bayan. Ang pondo ng bayan, galing po yan sa tax ng mamamayan. Pwede siyang magkamali. Kahit binabudgetan natin siya ng bilyon-bilyon, pwedeng magkamali. Pero yung mga vlogger, na ang kasangkapan lang, cellphone o kaya computer, bawal magkamali. May kaso pag nagkamali. Nakita niyo po kung gaano sila ka-unfair? It's unfair. Hi, Ampere. Kaklase ko si Ampere. Yung may bilyon-bilyon na pinupondohan ng taong bayan, pwedeng magkamali anytime. At kakatwiranan lang na hindi naman yan yung sinabi. Pero, yung vlogger na walang bilyon, hindi nyo pinupondohan yung mga vlogger. Sariling sikap. Magkamali. Biktima din ng fake news. Na ang may kasalanan, kayo. PCO. Kasalanan nyo yan eh. Hindi kayo magbalita ng maayos. Ang tanong, bakit hindi nagbabalita ng maayos? Hindi, Ampere, babae yan si Ampere. Kaya wala kayong karapatan na manghuli ng mga vlogger kung kayo mismo pwedeng magkamali. May billion budget pa kayo, nagkakamali kayo. Yung mga vlogger, bawal magkamali.